May bigla ang meeting, Hon. Hindi ako makakarating para sa dinner. I'm sorry. Ang boses ni Damian sa kabilang linya ay malamig. Kasing lamig ng hangin na biglang pumasok mula sa nakabukas na bintana ng kanilang dining room. Napatitig si Isadora sa cellphone na hawak niya. Bago pa siya makasagot, may narinig siya mula sa background ng tawag. Hindi ito ingay ng opisina. Hindi ito tunog ng mga papel o keyboard. Ito ay isang tawa ng babae. Malutong, matamis at puno ng saya. Isang tawa na parang kurot sa kanyang puso. "Sino yan, Damian?" tanong niya, at naramdaman niya ang panginginig ng sarili niyang boses. "Wala. Ingay lang sa labas. Sige na, I have to go." At biglang naputol ang tawag, katahimikan. Ibinaba ni Isadora ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa na maingat niyang inihanda para sa kanilang wedding anniversary. 2 baso ng wine, isang solong rosas sa isang florera, at 2 kandila na dahan-dahang natutunaw. Ang paboritong steak ni Damian ay nakahain na. Ngayon, unti-unti na itong lumalamig, katulad ng kanyang pag-asa. Napahawak siya sa kanyang tiyan. 7 buwan. 7 buwan na niyang dinadala ang simbolo ng kanilang pagmamahalan. O ng pagmamahalan na inakala niyang mayroon sila. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Para sa bata. Para sa anak niya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kanilang malaking bahay sa isang kilalang subdivision sa Manila. Lahat ng ito ay parang isang panaginip. Isang magandang panaginip na sa wakas ay natupad. Siya si Isadora de la Peña, ang unika hiha ng tanyag na negosyanteng si Don Joaquin de la Peña, ay natagpuan na ang kanyang Prince Charming sa katauhan ni Damian Cruz. Isang lalaking guwapo, matalino at ambisyoso. Isang lalaking nagpatunay sa kanyang ama na karapat-dapat ito para sa kanya. Kahit na noong una ay tutol si Don Joaquin. "He is perfect, Papa," sabi niya noon sa kanyang ama. "He loves me." At naniwala ang lahat. Naniwala siya. Pero sa mga nakalipas na linggo, may mga aninong unti-unting gumuguhit sa kanilang paraiso. Ang dating matatamis na salita ni Damian ay napalitan ng mga maikling sagot. Ang mga mainit na yakap nito ay naging malamig at madalang na lang. Palagi itong may meeting, palagi itong pagod. At ngayon, ito, isang kasinungalingan na dinig niya. Ilang oras siyang naghintay. Ang mga kandila ay naubos na. Ang pagkain ay tuluyan ng nanigas sa plato. Hating gabi na nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Damian. Pumasok ito sa bahay na parang walang nangyari. Ngumingiti. "Sorry, Hon, natagalan talaga ang meeting sa bagong investor." Sabi nito sabay halik sa kanyang noo. May naamoy siyang kakaibang pabango. Pabango ng babae. Hindi iyon ang pabango niya. Ngumiti lang si Isadora. Isang pilit ng ngiti. "Okay lang. Kumain ka na ba?" "Busog na ako. Dumiretso na tayo sa kwarto. I'm tired." Tumango lang siya at kinuha ang coat nito para isabit. Ngunit may naramdaman siyang matigas sa loob ng bulsa. Isang bagay na metal. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Isang pares ng mamahaling silver cufflinks. May nakaukit na letrang S sa gitna. Hindi ito ang mga cufflinks ni Damian. Alam niya ang lahat ng gamit ng kanyang asawa. Humarap siya rito. Hawak sa kanyang palad ang ebidensya. "Ano ito, Damian?" Nakita niya ang panandaliang gulat sa mga mata ng asawa niya. Isang segundong pagkataranta bago ito muling ngumiti. Ang ngiti na dati niyang minahal pero ngayon ay nagbibigay sa kanya ng takot. "Ah, yan ba?" sabi nito, na parang wala lang. "Regalo lang yan ng isang business partner. Alam mo na, pasasalamat sa isang malaking deal na naisara namin." Kinuha nito ang cufflinks mula sa kanyang kamay at ibinulsa sa pantalon. "Huwag mo nang isipin yan. Halika na. Matulog na tayo." Inakbayan siya ni Damian at iginiya papasok sa kanilang silid. Ang mga braso nito ay nakayakap sa kanya, pero ang naramdaman ni Isadora ay isang matinding ginaw na gumapang sa kanyang buong katawan.
Kinabukasan, nagising si Isadora na mag-isa sa kama. Ang kabilang bahagi ng kama, kung saan dapat natutulog si Damian, ay malamig na. Maaga itong umalis, ni hindi man lang nagpaalam. Hindi na siya nagulat. Buong gabi, hindi siya nakatulog ng maayos. Ang imahe ng silver cufflinks na may letrang S ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sino si S? Isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang takot na matagal na niyang iwinawaksa. Ngunit ngayon, hindi na niya ito kayang baliwalain. Kailangan niya ng kasagutan. Dahan-dahan siyang bumangon. Sa halip na sa kusina, ang mga paa niya ay nagkusa na maglakad patungo sa maliit na home office ni Damian. Puno ng kaba. Binuksan niya ang laptop nito, pero may password. Sinubukan niya ang kanilang anniversary date. Mali. Ang birthday niya. Mali rin. Napasabunot siya sa sariling buhok. Ano ba itong ginagawa niya? Para siyang isang desperadang asawa na naghahanap ng ebidensya. At ayaw niya sa imaheng yun. Ngunit ang pagdududa ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. May nakita siyang mga sobre sa ibabaw ng lamesa. Mga bill. Kinuha niya ang isa. Ito ang statement ng kanilang joint credit card. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sinimulan niyang basahin ang mga nakalistang transaksyon. La Sirene Fine Dining. Pub 15 Road na Stellar Jewels. Peb 85,000. The Crimson Hotel, Weekend Suite, with 50,000. Napakunot ang noo niya. Hindi sila kailanman kumain sa La Sirene. At kailan pa siya binilhan ni Damian ng alahas mula sa Stellere, lalong-lalo na ang pananatili sa isang hotel. Tiningnan niya ang mga petsa. Ang mga ito ay tumutugma sa mga gabi kung kailan sinabi ni Damian na mayroon siyang overtime o dinner meeting with clients. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Naramdaman niya ang pagsikip ng kanyang dibdib. Hindi ito haka-haka lang. Ito ay malinaw na katibayan ng isang bagay na mali. Gabi nang harapin niya ito. Hinintay niyang matapos itong kumain bago niya maingat na inilapag ang credit card statement sa lamesa. Damian, mahinahon niyang sabi. May mga nakita lang akong charges dito na hindi ko matandaan. Baka pwede mong ipaliwanag. Sumulyap lang si Damian sa papel at bahagyang tumawa. Yan ba? Panay business expenses yan, Hon. Alam mo na, kailangan kong i-entertain ang mga kliyente. Huwag mo nang problemahin yan. Hindi man lang ito tumingin sa kanyang mga mata. Ang atensyon nito ay nasa cellphone na hawak-hawak nito. Business expense ang alahas sa Stellar Jewels? Tanong niya ulit. Hindi na napigilan ang bahagyang pait sa kanyang boses. Oo, regalo para sa asawa ng isang investor. Mabilis nitong sagot. Ganyan talaga sa negosyo, Isadora. You have to spend money to make money. Parang sinampal siya ng sagot nito. Ganoon na lang ba kadali para sa kanya ang magsinungaling? Tumayo si Damian at iniwan ang statement sa lamesa. May tatawagan lang ako, sabi nito at lumabas patungo sa hardin. Naiwan si Isadora na nakatitig sa kinatatayuan nito. Ang sakit. Mas masakit pa sa sampal ang bawat salitang binitawan nito. Maya-maya, pumasok muli si Damian. Iniwan nito ang cellphone sa coffee table habang kumuha ito ng isang basong tubig sa kusina. At sa sandaling iyon, umilaw ang screen ng cellphone. Isang notifikasyon, isang mensahe. Hindi niya sinasadya, ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang pangalan at ang ilang salita. SV. Miss you, my love. Kailan mo ba iiwan ang buntis na yan? Napatigil ang pagtibok ng puso ni Isadora. Napatigil ang kanyang mundo. Buntis na yan. Parang isang punyal na isinaksak ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. Hindi lang siya niloloko. Kinamumuhuyan din siya ng babae. At marahil, pati na rin ang sarili niyang asawa. Mabilis siyang tumayo at tumakbo papasok ng banyo. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido mula sa kanyang sikmura. Namilipit siya sa ibabaw ng inidoro at nasuka.
Ngunit walang lumabas kundi pait at sakit. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa malamig na sahig, humahagulgol. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang baha. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na niya kilala. Puno ng pighati ang mga mata, basag ang puso at nawasak ang kaluluwa. Ang dating maningning na si Isadora ay napalitan ng isang anino. Ang perpektong salamin ng kanyang buhay ay nagkaroon na ng malaking lamat. At alam niya, kahit anong gawin niya, hindi na ito maibabalik pa sa dati. Habang siya ay umiiyak, may narinig siyang mahinang katok sa pinto ng kanilang bahay. Ilang sandali pa, narinig niya ang boses ng kanilang kasambahay. At pagkatapos, ay isang boses na nagpabilis ng kanyang paghinga. Isadora? Anak? Ang boses ng kanyang ama. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pilit na tumayo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng banyo. At sa labas, nakita niya si Don Joaquin. May dalang isang basket ng prutas. Ngunit ang nangiti sa mukha nito ay biglang napawi nang makita ang itsura niya. Ang mga mata ng kanyang ama ay napuno ng pag-aalala. Anak, anong nangyari? Umiiyak ka ba? Seryoso nitong tanong. May problema ba? Sabihin mo sa papa. Nakita ni Damian Cruz ang pag-aalala sa mga mata ng matandang De La Peña. Mula sa sala, pinanood niya kung paano nito inalalayan si Isadora papunta sa sofa. Ang mga mata ng matanda ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Isang ngisi ang kumislap sa labi ni Damian bago niya ito mabilis na pinalitan ng isang maskara ng pagkabalisa. Lumapit siya sa kanila. Ang bawat hakbang ay kalkulado. Papa! Bati niya kay Don Joaquin. Mabutit na padalaw kayo. Tumingin sa kanya si Don Joaquin. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ramdam ni Damian ang matalas na tingin na tila bumabasa sa kanyang kaluluwa. Matagal na siyang hindi gusto ng matandang ito. Alam niya, ngunit wala na itong magagawa. May problema ba, Damian? Diretsong tanong ng matanda. Bakit umiiyak ang anak ko? Ito na ang pagkakataon. Ang hudyat para simulan ang kanyang pinakamagaling na pag-arte. Huminga ng malalim si Damian at hinayaan niyang mamuo ang pekeng lungkot sa kanyang mga mata. Lumuhod siya sa harap ni Isadora na nakayuko pa rin. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Kasalanan ko, Papa. Kasalanan ko. Mahal ko. Malambing niyang sabi. Sapat na para marinig nilang lahat. Masyado akong naging abala sa trabaho. Napabayaan kita. I'm so sorry. Tumingala si Isadora. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pagdududa. Iyon ang mga matang kailangan niyang burahin. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon, isang mamahaling velvet box. Binuksan niya ito at inilabas ang isang nagniningning na diamond necklace. Para sa iyo, mahal. Para sa ating anniversary na hindi natin naipagdiwang ng maayos. Pero higit pa riyan, mayroon akong mas magandang regalo. Tumingin siya sa mga mata ni Isadora. Aalis tayo. Tayong dalawa lang. Isang linggo sa ating yate. Walang cellphone, walang trabaho. Babawi ako sa'yo. Sa inyo. Ng baby natin. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Isadora. Ang galit ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ang sakit ay nagkaroon ng bahid ng pag-asa. Dahil alam ni Damian ang kahinaan nito, ang pangarap ng isang buong pamilya, at ang batang dinadala nito. Patawarin mo na ako, Isadora. Please. Tumango si Isadora, isang mabagal at mahinang pagtango. Iyon lang ang kailangan niya. Isinuot niya ang kwintas sa leeg nito at hinalikan ito sa noo. Habang sa gilid ng kanyang mata, ay nakita niya si Don Joaquin na bumuntong hininga na lang. Panalo na naman siya. Nang makaalis na si Don Joaquin, nagpaalam si Damian na may kailangan siyang tapusin sa kanyang opisina. Pumasok siya sa silid at isinara ang pinto. Ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang naglaho na parang bula. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero.
Hello? Sagot ng isang malanding boses sa kabilang linya. Nakuha na niya ang pain si Lena, sabi ni Damian, at isang malademonyong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Excellent, my love, sagot ni Selena Vergara. So tuloy na ang ating grand vacation? Tuloy na tuloy na. Sa pagbabalik natin, wala ng Isadora de la Peña. At ang lahat ng yaman ng pamilya niya ay magiging atin na. I can't wait, Damian. I can't wait to be the new Mrs. Cruz. Malapit na, mahal. Isang biyahe na lang at magiging atin na ang lahat. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Damian sa isang malaking larawan sa pader ng opisina. Isang larawan ni Don Joaquin de la Peña na nakangiti. Kuha nung isang awards night. Biglang bumalik ang galit sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang ama kung paano ito nagmakaawa noon kay Don Joaquin na huwag ituloy ang hostile takeover sa kanilang maliit na kumpanya. Ngunit walang awa ang matanda. Pinulot sila nito na parang basura. Naalala niya ang pagbagsak ng kanilang pamilya, ang mga luhang hindi niya malilimutan mula sa kanyang ina. At ang sumpa na binitawan niya sa sarili, babawiin niya ang lahat. Doble, triple, hanggang sa wala nang matira sa mga De la Peña. Ang pagpapakasal kay Isadora ay ang unang hakbang. Ang pagkuha sa tiwala ni Don Joaquin ang pangalawa. At ngayon, ang pag-alis kay Isadora sa eksena. Ang huling yugto. May tinawagan siyang isa pang numero. Isang burner phone. Kapitan? Sir Damian, sagot ng magaspang na boses. Handa na ba ang lahat para sa biyahe bukas? Opo, sir. Nakahanda na ang lahat pati na ang sinabi ninyo. Mabuti, sabi ni Damian. Siguraduhin mong sa gitna ng laot, kung kailan paparating na ang masamang panahon, ay masisira ang makina. At ihanda mo ang maliit na speedboat. Walang dapat makaalam. Masusunod, sir. Isang malaking halaga ng pera ang pumasok na sa account ng kapitan kanina lang. Ang katapatan ay laging nabibili. Kinabukasan, ang araw ay napakaganda. Perpekto para sa isang biyahe sa dagat. Perpekto para sa isang pagtataksil. Nakatayo si Isadora sa gilid ng marangyang yate. Hawak ang kanyang malaking tiyan. Nakasuot ito ng puting bestida at ang kwintas na bigay niya ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Mukha itong anghel. Isang anghel na malapit nang mahulog mula sa langit. Lumapit siya at niyakap ito mula sa likuran. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito. Kinakabahan ka ba? Tanong niya. Medyo. Mahina nitong sagot. Parang may kakaiba. Ngumiti si Damian. Isang nangiting hindi nakita ni Isadora. Ibinulong niya sa tainga nito ang mga salitang tatatak sa huling alaala nito sa kanya. This is a new beginning for us, Nagsimula ang lahat sa isang biglaang pag-uga. Isang malakas na kalampag mula sa ilalim ng yate na sinundan ng biglang paghinto ng makina. Ang mahinang ugong na sanay na si Isadora ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lumabas ang kapitan mula sa manibela. Ang mukha ay puno ng kunwaring pag-aalala. Sir Damian, mukhang may problema po tayo sa makina. Mabilis na kumilos si Damian. Hinarap niya si Isadora. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng determinasyon at pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Hon. Tatawag ako ng tulong. Ngunit sa paligid nila, ang dating kalmadong dagat ay unti-unting nagiging marahas. Ang langit na kanina'y asul ay ngayon nababahira ng kulay abo. Parating na ang bagyo. Alam niya, ramdam niya sa hangin. May emergency speedboat tayo, sabi ni Damian sa kapitan. Ihanda mo. Pupunta ako sa pinakamalapit na isla para humingi ng tulong. Mas mabilis ako kaysa maghintay tayo dito. Sasama ako, mabilis na sabi ni Isadora. Hinawakan ang braso nito. Isang takot ang biglang kumapit sa kanyang puso. Ngumiti si Damian at marahang tinanggal ang kamay niya. Huwag na, mahal. Masyadong delikado para sa'yo at sa baby.
Mas ligtas ka dito sa malaking yate. Babalikan kita kaagad, pangako. Hinalikan siya nito sa noo. Isang mabilis at malamig na halik. At habang pinapanood niyang sumakay si Damian at ang kapitan sa maliit na speedboat, nakita niya ang mga mata nito. Sa isang saglit, bago ito tumalikod, nakita niya ang totoong emosyon dito. Walang pag-aalala, walang pagmamahal, malamig. Kasing lamig ng papalubog na araw. At sa sandaling iyon, alam na niya, hindi na ito babalik. Ang speedboat ay mabilis na lumayo, papalayo ng papalayo, hanggang sa ito'y naging isang maliit na tuldok na lang sa karagatan bago tuluyang nilamon ng kadiliman. Naiwan siyang mag-isa. Ang unang patak ng ulan ay parang latigo sa kanyang balat. Sinundan ito ng malakas na hangin na humahampas sa kanyang mukha. Ang yate ay nagsimulang umikot-ikot, walang direksyon, ipinapaubaya sa galit ng karagatan. Napahawak siya sa isang rehas. "Damian!" Isinigaw niya, kahit alam niyang wala nang makakarinig. Ang pangalan nito ay kinain ng ugong ng hangin at dagat. Nagsimulang umiyak si Isadora. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi para sa batang nasa sinapupunan niya. Niyakap niya ang kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ito mula sa lamig at panganib. "Anak, kapit ka lang." Bulong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Hindi tayo pababayaan ni Mama. Hindi kita iiwan." Ilang oras ang lumipas. Ang bagyo ay nasa kasagsagan na. Ang mga alon ay sinlaki ng maliliit na gusali. Walang awang hinahampas ang yate. Bawat hampas ay nagdudulot ng nakakatakot na tunog ng bakal na tila anumang oras ay bibigay na. Pagod na siya. Basang-basa. Nanginginig sa ginaw. Ang pag-asa ay unti-unti nang nawawala. Napaluhod siya sa sahig, yakap-yakap ang sarili. "Diyos ko, tulungan niyo po kami," dasal niya. At sa gitna ng kadiliman, sa pagitan ng mga kidlat na gumuguhit sa langit, may nakita siyang isang maliit na ilaw. Kumukurap-kurap, papalapit. Isang bangka. Isang maliit na bangkang pangisda na matapang na sinusuong ang bagyo. Isang matandang lalaki ang naroon. Ang mukha ay kulubot na dahil sa araw at alat ng dagat. Pilit nitong inilapit ang bangka sa yate. "Hija, kumapit ka!" Sigaw nito. Sa huling lakas na natitira, gumapang si Isadora patungo sa gilid ng yate. Inabot ng matanda ang magaspang nitong kamay at buong lakas siyang hinila, papasok sa maliit na bangka. Ligtas siya. Nang makarating sila sa maliit na kubo ng mangingisda sa dalampasigan, ibinalot siya nito sa isang makapal at tuyong kumot. Binigyan siya ng mainit na sabaw. "Salamat po," sabi ni Isadora. Ang boses ay paos. "Salamat po." "Walang anuman, Hija. Ako si Andres," sabi ng matanda. "Magpahinga ka muna." Doon, sa isang maliit na papag, habang naririnig pa rin ang hagupit ng bagyo sa labas, may narinig si Isadora mula sa isang lumang radyo na debaterya. Isang balita. At pagkatapos, isang boses na kilalang-kilala niya. Ang boses ng kanyang asawa. Umiiyak si Damian. Humahagulgol. Isang napakalaking trahedya. Hindi ko alam kung paano ko ito kakayanin. Ang asawa ko, ang mahal kong si Isadora, nawawala siya. Sinubukan kong bumalik pero huli na ang lahat. Ang mga salita ay parang mga basag na bote na tumutusok sa kanyang pandinig. Ang sakit. Napatakip si Isadora sa kanyang bibig, ngunit ang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pighati. Ito ay luha ng galit. Ang bawat hikbi ng kanyang asawa sa radyo ay isang patunay ng karumal-dumal na pagtataksil nito. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paningin, ang pagod, gutom, at ang matinding emosyon ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Bago siya tuluyang nawalan ng malay, isang bagay ang naging malinaw sa kanyang isipan. Isang pangako, isang sumpa. Hindi ako mamamatay. Mabubuhay ako para sa anak ko.
At pagbabayaran ninyo ito, Damian. Hindi pa kami tapos. Hindi naniwala si Don Joaquin de la Peña kahit isang segundo. Habang pinapanood niya si Damian Cruz sa telebisyon, umiiyak sa harap ng mga reporter, nagpapanggap na isang nagluluksang asawa, ang naramdaman lang ni Don Joaquin ay isang matinding galit, ang mga luha ng buwaya, ang mga salitang puno ng pagkukunwari. Kitang-kita niya ang lahat ng ito. Hanapin ninyo ang anak ko. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. At imbestigahan ninyo ang bawat galaw ni Damian Cruz. Lahat. Agad kumilos ang kanyang mga pinagkakatiwalaan. Isang pribadong imbestigador na mas magaling pa sa pulis ang kanyang kinuha. Sa loob lamang ng 2 araw, habang ang Coast Guard ay nag-aanunsyo na itinitigil na nila ang paghahanap kay Isadora dahil sa imposibleng makaligtas ito, dumating ang mga unang ulat. Don Joaquin, may nakuha po kami, sabi ng investigador sa kanyang opisina. Inilatag nito ang mga litrato at dokumento sa lamesa. Nakatanggap po ng malaking halaga ng pera ang kapitan ng yate mula sa isang offshore account na konektado kay Mr. Cruz 2 araw bago ang biyahe. Tumingin si Don Joaquin sa isang litrato, isang CCTV footage mula sa isang maliit na pier. At ayon po sa GPS data ng speedboat, hindi po ito pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng Coast Guard. Dumiretso po ito sa isang private island resort. At ayon sa records ng resort, ang nag-iisang bisita po roon ng araw na yon. Inilapag ng investigador ang huling litrato. Isang babaeng nakatalikod, may hawak na baso ng champagne, naghihintay sa dalampasigan, isang babaeng kilala sa buong Pilipinas, si Selena Vergara. Zachisnopin si Don Joaquin, ang ebidensya, malinaw na malinaw. Hindi ito aksidente. Ito ay planadong pagpatay. At sa gitna ng kanyang galit, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Papa! Napatigil ang mundo ni Don Joaquin. Ang boses na yon. Ang boses na akala niya ay hindi na niya muling maririnig. Isadora, anak ko, nasaan ka? Buhay ka? Opo, Papa, buhay ako. At ang apo ninyo. Humihikbing sagot ni Isadora. Pero kailangan ko ng tulong ninyo. May plano ako. Kinabukasan, isang helicopter ang palihim na lumapag sa isang liblib na baybayin malapit sa kubo ni Mang Andres. Nang magkita ang mag-ama, walang salitang namutawi. Isang mahigpit na yakap lang ang nagsabi ng lahat. Sa pagbabalik nila sa Manila, ang balita ay kumalat na parang apoy. Milagrong nakaligtas si Isadora de la Peña. Dinala siya sa ospital kung saan naghihintay na ang media at si Damian. Nang makita siya ni Damian, ang gulat sa mukha nito ay hindi maitago. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang eksena ng labis na kagalakan. Tumakbo ito palapit, handa siyang yakapin. Ngunit si Isadora ay napaatras. Nagtago siya sa likod ng kanyang ama. Ang mga mata ay puno ng takot. Sino ka? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Huwag kang lalapit sa akin. Lahat ay natigilan. Ang doktor, nakasabwat sa plano, ay lumapit kay Damian. Mr. Cruz, pasensya na po. Mukhang dahil sa matinding trauma na dinanas ng inyong asawa, nagkakaroon siya ng temporary amnesia. Hindi niya kayo maalala. Nagkunwari si Damian na nasasaktan, ngunit sa loob-loob niya, isang malaking tuwa ang kanyang naramdaman. Amnesia. Ibig sabihin, wala itong maaalala sa nangyari sa yate. Wala itong maaalala sa kanyang pagtataksil. Mas mabuti pa ito sa kanyang plano. Isang asawang walang alaala ay mas madaling kontrolin. Sa mga sumunod na araw, umarte si Isadora bilang isang babaeng takot at nalilito. Bawat kilos niya ay maingat. Bawat salita ay pinag-isipan. Sa harap ni Damian, siya ay isang blankong papel.
Ngunit sa gabi, sa kanyang silid, kapag sigurado siyang walang nakakakita, nagpupulong sila ng kanyang ama. Nakuha na natin ang testimonya ng dalawang crew na pinababa ni Damian bago sila umalis. Ulat ni Don Joaquin, binayaran din sila para manahimik. Ipinakita ni Isadora ang isang maliit na voice recorder. Naiwan ni Damian ang lumang cellphone niya dito. Narinig ko ang usapan nila ni Selena. Nakarecord ang lahat. Ang plano ay unti-unting nabubuo. Hindi sapat na ipakulong sila. Kailangan nilang pagbayaran ang lahat sa paraan na hindi nila malilimutan. Sa harap ng mundong minsan ay hinangaan sila. Isang gabi, dinalaw ni Selena si Isadora. Nagdadala ng isang basket ng prutas, nagpapakita ng pekeng simpatya. "I'm so happy you're safe, Isadora," sabi nito. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. "Lahat kami ay nagdasal para sa'yo." Ngumiti si Isadora, isang nangiting walang laman. "Salamat. Sino ka nga ulit?" Tumawa si Selena, isang tawang mapanghamak. "I'm Selena. Kaibigan kami ng asawa mo." Nakatingin lang si Isadora sa kanya. Ngunit sa isip niya, ang mga salita ay parang kutsilyo. "Alam ko kung sino ka at alam ko ang ginawa ninyo." Pinagmasdan niya ang babaeng kaharap. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay. At sa halip na matakot, ang naramdaman ni Isadora ay isang matibay na determinasyon. Ang laro ay nagsisimula pa lang at sa pagkakataong ito, siya na ang maglalatag ng mga patibong. Ang bawat araw sa mansyon ay isang pag-arte. Sa umaga, gigising si Isadora at uupo sa gilid ng kama, titingin sa kawalan na para bang sinusubukang hanapin ang isang bagay na hindi niya matandaan. Maglalakad siya sa pasilyo na parang isang multo, ang mga mata ay blanko. Sa labas, siya ay isang babasaging manika. Ngunit sa loob, ang kanyang isip ay kasing talas ng isang patalim. Ang kanyang amnesia ang naging kanyang perpektong sandata. Dahil dito, si Damian at Selena ay naging kampante. Sa paningin nila, siya ay isang talunan, isang baliw na walang silbi, isang problema na madali nang ayusin. At iyon ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Isang hapon, habang nagpapanggap siyang natutulog sa sofa, narinig niyang pumasok si Damian sa kanyang home office. Maingat niyang iminulat ang kanyang mga mata. Palagi nitong iniiwang bahagyang nakaawang ang pinto, isang senyales ng kanyang kayabangan. Nang lumabas ito para sagutin ang isang tawag sa hardin, doon siya kumilos. Mabilis ngunit tahimik siyang tumayo at pumasok sa opisina. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang damit ang isang maliit na bagay na ibinigay sa kanya ng investigador ng kanyang ama. Isang high-tech na voice recorder na sinlaki lang ng isang butones. Sa ilalim ng malaking mahogany desk ni Damian, idinikit niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit at pananabik. "Magsalita ka lang, Damian," sabi niya sa kanyang isip. "Ang bawat salita mo ang magiging kadena mo." Bumalik siya sa sofa, segundo lang bago muling pumasok si Damian. Nakapikit siya. Ang paghinga ay malalim at pantay. Perpekto. Ang kanyang susunod na hakbang ay mas mapanganib. Kailangan niyang malaman kung sino ang mga kasabwat ni Damian sa loob ng kumpanya ng kanyang ama. Nagtimpla siya ng kape at dinala ito sa opisina ni Damian. Naabutan niya itong abala sa pagpirma ng mga dokumento. Lumapit siya, sinadya ang bahagyang pagkakandapa. Ay! Sigaw niya at ang mainit na kape ay tumapon sa ibabaw ng mga papel na pinipirmahan ni Damian. "Ano ba, Isadora?" Sigaw ni Damian. Napatayo ito sa inis. "Tingnan mo ang ginawa mo. Importante ang mga dokumentong ito." Sorry, sabi niya. Ang mga mata ay nanlalaki sa kunwaring takot at pagkalito. "Hindi ko sinasadya." Habang abala si Damian sa pagpunas ng natapong kape, ang mga mata ni Isadora
ay mabilis na tumingin sa mga papel. Mga papeles para sa paglilipat ng pondo. Mga kontratang may malalaking halaga. At sa ilalim ng pirma ni Damian, may nakita siyang pangalan ng isang abogado na hindi niya kilala. Attorney Ramirez. "Lumabas ka na nga lang." Inis na sabi ni Damian. "Wala kang naitutulong." Tumakbo siyang palabas na parang isang batang pinagalitan. Nag-iiwan ng imahe ng isang babaeng walang kakayahan. Ngunit sa kanyang isip, ang pangalang Attorney Ramirez ay malinaw na nakaukit na. Isang piraso ng puzzle ang nahanap niya. Ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pag-arte ay ang mga pagbisita ni Selena. Palagi itong dumarating na may dalang ngiti, ngunit ang mga mata ay puno ng pangungutya. Isang araw, habang sila ay nasa hardin, sinimulan ni Isadora ang kanyang sariling laro. "Alam mo," bulong niya kay Selena na parang may sikretong sinasabi, "minsan, kapag natutulog ako, may nakikita ako." "Talaga? Ano naman?" tanong ni Selena, interesado. "Isang isla," sabi ni Isadora. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. "At may isang babae. Maganda siya. Katulad mo, umiinom siya ng champagne, naghihintay." Nakita ni Isadora ang biglang pagbabago sa mukha ni Selena. Ang nangiti nito ay bahagyang nawala. Ang mga mata nito ay nagpakita ng panandaliang gulat at kaba. "Baka panaginip lang yan," mabilis na sabi ni Selena. Ngumiti si Isadora, isang nangiting kakaiba. "Siguro nga, pero parang totoo. Nakikita ko rin ang isang lalaki na dumarating sakay ng isang maliit na bangka." Hindi na nakapagsalita si Selena. Bigla itong nagpaalam na may pupuntahan pa. Habang pinapanood niya itong nagmamadaling umalis, isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Isadora. "Natakot kita," isip niya. "Dapat lang." Ang huling patunay ng kanilang kasakiman ay dumating isang gabi. Naghahanda si Damian para sa isang formal event. Habang ito ay nasa banyo, pumasok si Selena sa kanilang walk-in closet. Hindi nito alam na nasa loob si Isadora, sa isang madilim na sulok, naghahanap ng damit. Narinig niya ang kanilang usapan. "Suotin mo ito mamaya, mahal," sabi ni Selena. Ibinigay nito kay Damian ang isang kwintas na pamilyar kay Isadora. Iyon ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Damian sa yate. Ang kwintas na sinabi nitong nalunod kasama niya. Ngayon, nakasabit na ito sa leeg ng babaeng kumitil sa kanyang kaluluwa. Hindi na napigilan ni Isadora ang isang maliit na hikbi, isang tunog na sapat lang para marinig. "Sino yan?" tanong ni Damian. Lumabas si Isadora mula sa dilim. Ang muka ay basang-basa sa luha, ngunit ang mga mata ay nakatitig sa kwintas. Ang ganda," sabi niya. Ang boses ay parang sa isang bata. Para sa akin ba yan?" Nagkatinginan si Damian at Selena, halatang nabigla sa bigla ang pagsulpot niya. Ngunit nang makita nila ang inosenteng paghanga sa kanyang mukha, ang pagkataranta nila ay napalitan ng aliw. "Naku, hindi, Isadora," malanding sabi ni Selena. Hinahaplos ang kwintas sa kanyang leeg. "This is mine. Bagay ba sa akin?" Tumangulang si Isadora. Napayuko. Ang sakit ay tila isang matalim na bubog na tumutusok sa kanyang lalamunan, ngunit kailangan niyang lunukin ito. Kailangan niyang itago. Sa loob niya, isang bulkan ang sumasabog. Ang kwintas na yon ay simbolo ng huling pangako ni Damian sa kanya. Isang kasinungalingan. At ngayon, ipinapamukha nila sa kanya na ang lahat ng pinaniwalaan niya ay isang malaking biro lamang. Ngumiti siya sa sarili, isang ngiting hindi nila nakita. Isang nangiting puno ng pait at pangako ng paghihiganti. "Salamat sa paalala," isip niya. "Salamat sa pagpapakita kung gaano kayo kawalang kaluluwa." Hating gabi, hindi makatulog si Isadora. Ang imahe ng kwintas ay hindi maalis sa kanyang isipan. Tumayo siya mula sa kama.
Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa silid na ibinabahagi niya sa isang halimaw. Naglakad siya sa madilim na pasilyo. Ang mga paa ay dinala siya sa lugar kung saan niya alam na makakahanap siya ng kahit anong makakapagpatibay sa kanyang loob. Ang home office ni Damian, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Bukas, palagi itong kampante. Pumasok siya sa loob. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Ang kanyang pakay ay kunin ang voice recorder sa ilalim ng lamesa. Panahon na para marinig ng kanyang ama ang mga naipon nitong ebidensya. Ngunit habang siya ay gumagapang, isang bagay ang nahagip ng kanyang paningin sa ibabaw ng lamesa. Isang folder na may markang De La Peña Corp. Takeover Strategy. Napatigil siya. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ito. Sa loob ay ang detalyadong plano ni Damian para tuluyang makuha ang kumpanya, kasama na ang mga pekeng dokumento na nagpapatunay na si Don Joaquin ay hindi na karapat-dapat mamuno dahil sa kalusugan. Naroon din ang isang pekeng medical report para sa kanya na nagsasabing mayroon siyang permanent psychological incapacity. Ito na. Ang huling pako sa kanilang kabaong. Kinuha niya ang kanyang cellphone para kunan ito ng litrato. Biglang bumukas ang ilaw. At sa may pinto, nakatayo si Damian. Hindi ito nakangiti. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Puno ng hinala at galit. Nahuli siya. Isadora? Tanong ni Damian. Ang boses ay mababa at mapanganib. Anong ginagawa mo rito? Nabitawan niya ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Tumingin siya kay Damian. Ibinalik ang maskara ng pagkalito at takot sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na nanginginig. May hinahanap ako. Sabi niya, ang boses ay basag. Pero hindi ko maalala kung ano. Pinaningkitan siya ng mata ni Damian. Lumakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tiningnan nito ang mga nagkalat na papel sa sahig. Pagkatapos ay tumingin itong muli sa kanya. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi nito. Isang nangiting nagsasabing hindi na ito naniniwala sa kanyang pag-art. Hindi na naniniwala si Damian Cruz sa pag-arte ni Isadora. Matapos ang eksena sa kanyang opisina, ang duda sa kanyang isipan ay naging isang nagbabagang kepastian. Ang mga mata nitong puno ng pagkalito, ang nanginginig na boses, lahat ng iyon ay isang palabas. Isang napakagaling na palabas, ngunit tapos na ang laro. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip, ikinulong niya ang sarili sa security room ng mansyon. Rewind, play, pause. Paulit-ulit niyang pinanood ang mga recording mula sa mga nakatagong kamera sa loob ng bahay. At doon, nakita niya ang katotohanan. Nakita niya si Isadora na gumagalaw ng may layunin kapag akala nito ay walang nakatingin. Nakita niya ang talas ng mga mata nito habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng bahay. Pinanood niya ang eksena ng natapong kape sa slow motion. Ang bahagyang paglihis ng kamay nito. Ang perpektong tiyempo. Hindi iyon aksidente. Iyon ay sinadya. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Pinaglalaruan siya ng babaeng akala niya ay tuluyan na niyang nasira. Gusto mo ng laro, Isadora? Bulong niya sa harap ng mga monitor. Bibigyan kita ng laro. Isang laro na tatapos sa lahat. Tinawagan niya si Selena. May problema tayo. Seryoso niyang sabi. Nagpapanggap lang ang bruha. Alam niya ang lahat. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod bago sumagot si Selena. Ang boses ay puno ng kaba. Ano? Anong gagawin natin, Damian? Huminahon ka, mariin niyang sabi. Ako ang bahala. Bibilisan lang natin ang plano. Sa katunayan, ito na ang perpektong pagkakataon. Isang nanggisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung nagpapanggap si Isadora na mahina, gagamitin niya iyon laban dito. Inilatag niya ang kanyang huling plano kay Selena.
Isang plano na hindi lang magbibigay sa kanila ng yaman, kundi pati na rin ng habag mula sa publiko. Isang charity ball, isang malaking gabi kung saan ang lahat ng importanteng tao sa Maynila ay naroroon. Kailangan na nating tapusin to, sabi niya kay Selena sa telepono. Sa charity ball ng De La Peña Foundation, i-anunsyo ko na ako na ang pansamantalang mamumuno bilang bagong CEO. Paano si Don Joaquin? Tanong ni Selena. Wala na siyang magagawa. Handa na ang lahat ng dokumento. Ipapakita ko sa board ang mga ebidensya ng kanyang humihinang kalusugan at ang permanent psychological incapacity ni Isadora. Sino ang kakampi sa isang matandang ulyanin at isang asawang baliw? Ang susunod niyang ginawa ay ang pagharap sa leon sa sarili nitong lungga. Dumiretso siya sa opisina ni Don Joaquin, bit-bit ang isang folder ng mga pekeng ulat at financial projections. Don Joaquin, simula niya, ang boses ay puno ng pekeng paggalang. Sa tingin ko, panahon na para magpahinga kayo. Hayaan niyo na akong saluhin ang responsibilidad. Para na rin ito sa kapakanan ng kumpanya. Tinitigan lang siya ni Don Joaquin. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Ngunit ang mga mata ng matanda ay nangungusap. Mga matang nagsasabing alam nito ang lahat. Ngunit huli na. Sa paningin ni Damian, ang katahimikan ng matanda ay tanda ng pagsuko. Gabi na nang umuwi si Damian. Dumiretso siya sa silid kung saan nagpapahinga si Isadora. Sa kanyang mga kamay ay isang malaking kahon. Inilapag niya ito sa kama. Sa loob ay isang napakagandang gown na kulay dugo. Kumikinang ito sa ilaw. Para sa'yo, mahal, sabi niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging malambing. Isusuot mo yan sa charity ball sa Makalawa. Kailangan mong maging pinakamaganda sa lahat. Ito ang pinakamahalagang gabi para sa pamilya natin. Tumingin si Isadora sa gown, pagkatapos ay sa kanya. Ang mga mata nito ay nagpapakita pa rin ng pagkalito. Ngunit nakita ni Damian ang isang kislap ng paglaban na pilit nitong itinatago. Ngumiti siya. Magpanggap ka hanggang gusto mo, Isadora. Sa huli, ako pa rin ang mananalo. Kinagabihan, sa bisperas ng gabi na magbabago sa lahat, habang nag-iisa si Isadora sa kanyang silid, tumunog ang isang burner phone na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Ang mensahe ay maikli, ngunit nagpatigil sa kanyang paghinga. Nasa akin ang huling piraso ng ebidensya. Ang original na dokumento ng paglilipat ng pera sa kapitan. Magkita tayo. Sinundan ito ng isang lokasyon, isang abandonadong bodega sa Pantalan at isang oras, mamayang hating gabi. Napahawak si Isadora sa kanyang dibdib. Isang patibong. Alam niyang maaaring isa itong patibong. Ngunit kung totoo ito na ang ebidensyang magdidiin kay Damian nang walang anumang duda. Ito na ang pagkakataon. Isang sugal na kailangan niyang tayaan. Ang ballroom ng Grand Hotel ay puno ng mga nagkikislapang alahas at mga peking ng ngiti. Ang pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas ay naroroon. Lahat ay nag-aabang sa anunsyo na gagawin ng De La Peña Foundation. Ito ang gabi ni Damian, ang gabi ng kanyang koronasyon. Nakatayo siya sa gitna ng lahat, hawak ang isang baso ng champagne. Si Selena Vergara ay nakakapit sa kanyang braso na parang isang mamahaling palamuti. Bawat isa ay bumabati sa kanya, nagbibigay puri sa kanyang katatagan. Sa gitna ng trahedya ng kanyang pamilya, tinanggap niya ang lahat ng iyon nang may ngiti. Hindi dumating si Isadora sa bodega kagabi. Alam ni Damian, isang patibong na hindi nito kinagat. Ngunit hindi na yon mahalaga. Sa gabing ito, tapos na ang lahat. Manalo man o matalo sa maliit na laban na yon, ang giyera ay sa kanya pa rin. Nagsimula ang programa. Tinawag ang pangalan ni Damian Cruz para magbigay ng pambungad na pananalita. Hinalikan niya si Selena sa pisngi at naglakad patungo sa entablado.
Ang mga palakpakan ay musika sa kanyang pandinig. Ngunit bago pa siya makarating sa mikropono, biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng mga mata ay napalingon doon. Ang bulungan ay naging isang malakas na hiyawan ng pagkagulat. Doon, nakatayo si Isadora de la Peña. Hindi na siya ang babaeng baliw na nakayuko at takot. Hindi na siya ang biktimang kaawa-awa. Nakasuot siya ng pulang gown na ibinigay sa kanya ni Damian. Ang kulay ng dugo, ang kulay ng paghihiganti. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng elegante. Ang kanyang mukha ay may pinong ngunit matapang na makeup. Sa bawat pulgada ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng kapangyarihan at paghihiganti. At sa kanyang tabi, nakatayo ang kanyang ama, si Don Joaquin. Hindi mukhang mahina at may sakit, kundi matatag at handa sa laban. Naglakad sila sa gitna ng pasilyo, sa gitna ng dagat ng mga naguguluhang mukha. Bawat hakbang ni Isadora ay may bigat. Bawat hakbang ay isang martilyo na pumupukpok sa kabaong ni Damian. Napatigil si Damian sa entablado. Ang pekeng ng ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Ngunit ang pagkabigla ay mabilis niyang pinalitan ng pagkukunwari. Sinalubong niya sila sa paanan ng entablado. Isadora, mahal ko. Papa, anong ginagawa ninyo rito? Hindi ba't dapat ay nagpapahinga kayo? Sabi niya, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Isadora. Iniwas ito ni Isadora na parang may sakit na nakakahawa. Umakyat ka na sa entablado, Damian? Malamig na sabi ni Isadora. Hinihintay ka na ng lahat. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin. Naguluhan si Damian, ngunit ang kanyang kayabangan ay nanaig. Ito na. Kahit naroon pa sila, itutuloy niya. Sa harap ng lahat, ipapamukha niya sa kanila na wala na silang kapangyarihan. Umakyat siyang muli sa entablado at humarap sa mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya. Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako ang narito sa harap ninyo. Sa mga nakalipas na buwan, ang aming pamilya ay sinubok ng tadhana. Ang aking minamahal na biyenan, si Don Joaquin, ay kailangan ng magpahinga. Tumingin siya kay Isadora na may pekeng awa. At ang aking asawa, dahil sa kanyang sinapit, ay nangangailangan ng ating pangunawa at pag-aalaga. Kaya naman, buong kababaang loob kong tinatanggap ang responsibilidad na pansamantalang pamunuan ang De La Peña Corporation. Isang palakpakan ang nagsimula. Ngunit ito ay mahina at puno ng alinlangan. At sa sandaling iyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Isang sigawan ng pagkagulat ang pumuno sa hangin. Pagkatapos, isang malaking screen sa likod ng entablado ang umilaw. Binabasag ang kadiliman. Ang unang lumabas ay isang boses. Ang boses ni Damian. Malapit na, mahal. Isang biyahe na lang at magiging atin na ang lahat. Sinundan ito ng boses ni Selena. I can't wait to be the new Mrs. Cruz. Ang recording ng kanilang pag-uusap. Bawat salita ng kanilang plano ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ay natahimik. Sunod na lumabas ang isang video. Isang lalaki na inaabot ang isang sobrang puno ng pera sa kapitan ng yate. Malinaw na malinaw ang mukha ni Damian sa ilalim ng ilaw ng poste sa pier. Pagkatapos ay ang GPS data. Isang pulang linya na nagpapakita sa ruta ng speedboat, hindi patungo sa tulong, kundi patungo sa isang private island resort. At isang litrato ni Selena Vergara na naghihintay doon. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Ang mga mukha ng mga bisita ay puno ng galit at pandidiri. Si Damian at Selena ay namutla. Parang mga estatwang binuhusan ng puting pintura. Tumingin sila sa paligid, naghahanap ng madadaanan para tumakas. Ngunit huli na. Bumukas muli ang mga ilaw. Sa entablado, nakatayo na si Don Joaquin. Ang taong ito, sigaw niya, itinuturo si Damian, ay hindi lang isang manloloko. Siya ay isang ahas, isang mamamatay tao. Sa huli, si Isadora naman ang kumuha ng mikropono.
Naglakad siya papalapit kay Damian na ngayon ay nanginginig na sa takot. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagtataksil ay nag-aalab sa kanyang mga mata. Akala mo nakalimutan ko? Mahina niyang tanong. Ngunit ang boses niya ay dinig sa buong ballroom dahil sa katahimikan. Itinaas niya ang kanyang boses, puno ng lakas at kapangyarihan na ngayon lang niya natagpuan. Naalala ko ang lahat, Damian. At sa hudyat na yon, bumukas muli ang mga pinto ng ballroom, ngunit hindi na mga bisita ang pumasok. Mga pulis. Naka-uniforme. Naglakad sila ng may determinasyon, dire-diretso patungo sa entablado. Napatingin si Damian kay Selena. Ang mga mata ay puno ng desperasyon, ngunit wala nang daang matatakbuhan. Ang kanilang huling gabi ng panlilinlang ay naging gabi ng kanilang paghuhukom. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng mga Cruz at Vergara ay naging laman ng bawat pahayagan at programa sa telebisyon. Ngunit para kay Isadora, ang ingay na yon ay tila nasa isang malayong lugar na. Ang hatol ay ibinaba, guilty. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Damian Cruz para sa tangkang pagpatay at pandaraya. Mahabang taon naman para kay Selena Vergara bilang kasabwat. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit alam ni Isadora na ang tunay na paghilom ay ngayon palang magsisimula. Sa isang tahimik na silid sa ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang iyak ng isang sanggol. Isang batang lalaki. Malusog, mapula ang mga pisngi, at may mga matang puno ng inosenteng pagkamangha sa bagong mundo. Niyakap siya ni Isadora. Habang tinititigan niya ang maliit na mukha ng kanyang anak, ang lahat ng sakit at galit na kinimkim niya sa kanyang puso ay tila unti-unting natutunaw. Ito ang dahilan kung bakit siya lumaban. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Pumasok si Don Joaquin sa silid. Ang mukha ay hindi na nababahiran ng galit, kundi ng purong kaligayahan ng isang lolo. Ano ang ipapangalan natin sa kanya? Tanong nito. Marahang hinahaplos ang maliliit na kamay ng sanggol. Ngumiti si Isadora. Joaquin Andres, sabi niya. Ipinangalan ko sa dalawang pinakamatapang na lalaking kilala ko. Naiyak si Don Joaquin sa tuwa. Sa kanilang pag-uwi sa mansyon, isang lugar na minsan ay naging kulungan niya ng pighati, ngunit ngayon ay tahanan na ng bagong pag-asa. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ang naghihintay para kay Isadora. Isang package na ipinadala mula sa isang malayong probinsya sa tabing dagat. Alam niya kung kanino ito galing. Sa loob ng kahon ay may dalawang bagay. Isang luma at manipis na kwaderno at isang sobre na medyo naninilaw na. Binuksan niya muna ang sobre. Sa loob ay isang sulat. Ang mga letra ay maganda at malinis. Isinulat ng isang kamay na sanay sa agos ng dagat. Mahal kong Isadora, kung nababasa mo ito, marahil ay nasa mabuti ka ng kalagayan. Marahil ay kapiling mo na ang iyong anak. Ikinagagalak ko. Maaring nagtataka ka kung bakit isang hamak na mangingisda ang nagligtas sa iyo sa gitna ng karagatan. Hindi yon nagkataon lamang, Hija. Ang dagat ay may sariling paraan ng pagtupad sa mga lumang pangako. Ang iyong ina, si Karina, ay ang aking matalik na kaibigan noong kami ay mga bata pa lamang dito sa ating probinsya. Sabay kaming nangarap sa ilalim ng mga bituin, ngunit pinili niya ang syudad at ako ay nanatili sa dagat. Bago siya umalis, isinumpa ko sa kanya na babantayan ko ang pinakamahalaga niyang kayamanan, ang kanyang munting bituin. Ikaw yon, Isadora. Hindi ko man nagawang pigilan ang unang bagyo sa iyong buhay, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na mauulit iyon. Palagi kitang binabantayan mula sa malayo. Kaya't nang malaman kong pupunta ka sa laot, kung kailan may paparating na sama ng panahon, ang aking lumang bangka ay sumunod sa inyo. Hindi ako nagtiwala sa lalaking iyon. Hindi ako bayani, Isadora. Isa lang akong matandang kaibigan na tumutupad sa isang pangako. Ang kasamang kwaderno ay ang lumang diary ng iyong ina. Itinago ko ito para sa kanya. Sa tingin ko,
Panahon na para bumalik ito sa'yo. Naway magbigay ito sa'yo ng lakas. Huwag mo na akong alalahanin. Ang pagligtas sa'yo ang naging huling pakikipagsapalaran ng matandang ito. Magiging masaya na akong maglayag patungo sa huling dalampasigan. Alam na ang bituin ni Karina ay muling nagniningning. Nagmamahal, Andres. Humagulgol si Isadora habang binabasa ang sulat. Ang kabaitan. Ang walang hinihintay na kapalit na pagmamahal. Sa gitna ng kadiliman ng pagtataksil na naranasan niya, may isang ilaw pala na palaging nakabantay sa kanya. Binuksan niya ang kwaderno. Sa huling pahina, nakasulat ang mga huling salita ng kanyang ina. Ang aking munting Isadora, sana'y lumaki kang matapang higit pa sa akin. Sana'y matagpuan mo ang isang pag-ibig na magpapatatag sa'yo at hindi dudurog sa'yo. At kung sakaling maligaw ka man, sana'y lagi mong tandaan na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging darating ang bukang liwayway. Nagniningning ka, aking munting bituin. Huwag na huwag mong hahayaang sino man ang pumundi sa iyong liwanag. Niyakap ni Isadora ang sulat at ang kwaderno. Niyakap niya ang alaala ng kanyang ina at ang kabutihan ng isang estranghero na naging kanyang tagapagligtas. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak. Hindi na, Mama, bulong niya. Wala nang sino man ang makakapuwing sa liwanag natin. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa karagatan na minsan ay halos kumitil sa kanya. Ngayon, nakikita niya ito sa ibang paraan. Hindi na ito isang lugar ng trahedya, kundi isang paalala na kahit sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng buhay, may mga lihim na pangako at pag-asang naghihintay para iligtas ka. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Isadora ang kapayapaan. 1 taon ang lumipas. Ang conference room ng De La Peña Corporation ay napuno ng katahimikan habang ang isang babae sa unahan ay nagsasalita ng may kumpiyansa at awtoridad. Ang kanyang bawat salita ay may bigat. Ang kanyang bawat desisyon ay matalino at matapang. Therefore, I propose a new direction for the foundation. Instead of just charity events, we will focus on sustainable livelihood programs for single mothers in coastal communities. We will give them the means to stand on their own feet, just as I learned to stand on mine. Ito si Isadora de la Peña. Hindi na anino ng kanyang ama, hindi na biktima ng kanyang nakaraan. Siya na ngayon ang CEO at presidente. Siya ang nagpatakbo muli sa kumpanya mula sa bingit ng pagkawasak na dulot ni Damian at dinala niya ito sa mas mataas pang tagumpay. Pagkatapos ng board meeting, ang kanyang seryosong anyo ay napalitan ng isang malambing na ngiti nang salubungin siya ng kanyang ama. Buhat-buhat ang isang masayang, 1 taong gulang na batang lalaki. Mama! Sigaw ni Joaquin Andres. Ang maliliit na braso ay nakaunat sa kanya. Kinuha siya ni Isadora at niyakap ng mahigpit. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang lakas. Kinabukasan, lumipad sila patungo sa probinsya ni Mang Andres. Dala niya ang isang pangarap, ang pasalamatan ng personal ang taong nagligtas sa kanya. Ngunit huli na siya. Isang simpleng krus na gawa sa kahoy ang sumalubong sa kanya sa maliit na sementeryo sa tabi ng dagat. Andres, isang tapat na kaibigan at tagapag-alaga ng dagat. Naluha si Isadora. Hindi niya nasabi ang kanyang pasasalamat. Ngunit habang nakatayo siya roon, kasama ang kanyang anak, naramdaman niya na hindi iyon ang mahalaga. Ang pinakamagandang pasasalamat na maibibigay niya ay ang mabuhay ng mabuti, isang buhay na puno ng layunin at pagmamahal. Tingnan mo, anak, sabi niya kay J.A. Itinuturo ang dagat. Diyan nakatira si Lolo Andres. Siya ang anghel na nagligtas sa atin. Ipinagawa niya ang isang maliit na bahay dasalan malapit sa puntod ni Mang Andres at nag-iwan siya ng pondo para sa mga mangingisda sa lugar na yon. Isang munting paraan para ipagpatuloy ang kabutihan ng matanda.
Bago sila umalis, tumayo si Isadora sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan siya unang dinala ni Mang Andres, wasak at walang pag-asa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Nilalasap ang alat ng hangin. Wala ng galit, wala ng sakit. Tanging pagtanggap. Pagtanggap sa kanyang mga pagkakamali, sa kanyang naging kahinaan at pagpapatawad. Hindi para kay Damian, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad na niya ang babaeng minsan ay naging bulag sa pag-ibig. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Sa di kalayuan, isang lalaki ang naglalakad kasama ang isang aso. Isa sa mga bagong doktor na nag-volunteer para sa kanilang medical mission sa baryo. Nakita siya nito at ngumiti. Isang simpleng ngiti ng pagbati. Ngumiti pabalik si Isadora. Isang nangiting totoo, isang nangiting malaya. Hindi ito isang pangako ng bagong pag-ibig, ngunit isa itong pagkilala na ang kanyang puso ay hindi na sarado. Handa na siyang muling magtiwala, hindi sa iba, kundi sa sarili niyang kakayahang pumili ng tama. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, dinala niya si J.A. sa dalampasigan. Magkahawak kamay silang pinanood ang unti-unting paglabas ng araw mula sa abot-tanaw. Pinipinta ang langit ng kulay kahel at rosas. Ang bukang liwayway, niyakap niya ang kanyang anak. Ang kanyang nakaraan ay hindi na isang madilim na anino na humahabol sa kanya. Ito ay isang aral na humubog sa kanya. Ang puso ng isang babae ay maaaring madurog, ngunit hindi ito kailanman tuluyang masisira. Dahil tulad ng dagat, gaano man kalakas, ang bagyong humampas dito, palagi itong babalik sa pagiging kalmado. At tulad ng araw, gaano man kadilim ang gabi, palagi itong sisikat sa umaga, nagdadala ng panibagong pag-asa. At habang ang unang sinag ng araw ay dumampi sa kanilang mga muka, alam ni Isadora sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na ito na ang simula. Ang simula ng kanilang bagong kwento.